5 taong pagtitiyaga, nauwi sa harapang pantatraydor. Habang hawak ko ang paboritong ulam na niluto ko para sa'yo, ibang babae ang kayakap mo sa airport. Lira, meet Celine. She's the woman who truly matters, matigas mong sabi. Ngayon, ang bawat sentimong ibinuhay ko sa pamilya mo, babawiin ko ng may interes. Handa ka na bang maghirap, Gabriel Alves? Sino ba talaga ang tunay na makapangyarihan sa ating dalawa? Lira, huwag mo na akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Meet Celine. Siya ang babaeng tunay na nag-alaga at nagligtas sa akin noong mga panahong halos mamatay na ako sa misyon. At siya rin ang babaeng pakakasalan ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabilis na kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Lira Sarmiento. Nakatayo siya sa gitna ng dagsa ng mga tao sa Ninoy Aquino International Airport, bitbit ang isang plastik na lalagyan na binalot pa niya sa makapal na tela para manatiling mainit ang paboritong adobo ni Gabriel. 4 na oras siyang naghintay. Hindi siya kumain, hindi siya umupo. Dahil ayaw niyang mawalay ang tingin sa pintuan ng arrival area. Ang kanyang suot na bestido ay kupas na. Ang kanyang mga sapatos ay pudpud na ansuelas. Dahil sa loob ng 5 taon, bawat sentimong kinikita niya at bawat pondong mayroon siya ay ibinuhos niya para pambayad sa utang ng kumpanya ng pamilya Alves at pambili ng gamot ng kanyang binan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang init ng lalagyan ng pagkain na kanyang hawak ay tila naging yelo na nanunuot sa kanyang balat. Tumingin siya kay Celine, ang babaeng nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Napakaganda nito. Amoy mamahaling pabango. At bawat himaymay ng pananamit nito ay sumisigaw ng karanyaan. Kabaligtaran na kabaligtaran ni Lira na mukhang katulong sa tabi ng sariling asawa. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Ako ang asawa mo. 5 taon akong naghintay. 5 taon kong itinaguyod ang bahay niyo habang wala ka. Ang paos na boses ni Lira ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay parang isang tinik na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumingin si Gabriel sa kanya, ngunit walang bakas ng pagmamahal o kahit man lang pasasalamat sa mga matang iyon. Ang tanging nakita ni Lira ay pandidiri at pagkayamot. Asawa? Sa papel lang yon, Lira. Pinakasalan lang kita dahil iyon ang gusto ni Mama noon. Pero tignan mo ang sarili mo. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Isang hamak na tagaluto at tagalinis ka lang. Nakapagpasya na ako. Pirirmahan mo ang divorce papers o mananatili kang miserable habang buhay. Hindi na malaya ni Lira na dahan-dahang lumuluwag ang pagkakahawak niya sa plastik na lalagyan. Ang telang pambalot nito ay kumalas at ang lalagyan ay bumagsak sa malamig na sahig ng airport. Walang ingay ng pagkabasag, ngunit ang tunog ng pagtilamsik ng sarsa ng adobo sa semento ay tila tunog ng sariling ang pusong nagkakapira-pira. Ang pagkaing pinaghirapan niyang lutuin mula madaling araw, ang pagkaing simbolo ng kanyang katapatan, ay nasa paanan na ngayon ni Gabriel. Dinudumihan ang makintab na sapatos nito. Look at what you've done. You're so clumsy. Maarteng sabi ni Celine habang nagtatago sa likod ni Gabriel na tila ba ang kalat sa sahig ay isang nakakahawang sakit. Gabriel, let's go. My driver is waiting. Ayaw kong masira ang araw ko dahil sa babaeng ito. Walang pasabi, tinalikuran ni Gabriel si Lira. Hindi man lang niya tinulungan ang babaeng nanghina ang mga tuhod at napaluhod sa tabi ng natapong pagkain. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Gabriel palayo ay parang bawat pintig ng kirot sa sentido ni Lira. Ang ingay ng paligid, ang daldalan ng mga turista, ang anunsyo sa speaker, ang paggulong ng mga maleta, ay unti-unting nawala sa pandinig niya. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nananatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang sumasayad sa natapong sarsa. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sa mga sandaling iyon. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha.
Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 1,800 araw. Ang mga gabing puyat sa pag-aalaga sa kanyang biyenan, ang mga araw na tinitiis niya ang gutom para may maipadala lang na pera sa misyon ni Gabriel, ay tila naglaho na parang bula. Tumingala siya sa malawak na kisame ng airport. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang tila bumubulong sa wikang Tagalog na puno ng pait. Ito na ba ang kabayaran sa lahat? Ang ituring na basura sa harap ng mundong minsan niyang tinalikuran para sa pag-ibig. Ang bawat patak ng sarsa sa kanyang daliri ay naging paalala ng bawat patak ng pawis na ibinigay niya para sa pamilyang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong klaseng paglapastangan, Lira? Hanggang kailan ka magiging martir sa altar ng mga taong walang kaluluwa? Nasaan ang pagkain ko? Lira! Kanina pa ako nagugutom. Ano bang klaseng manugang ka? Akala mo ba ay pinapakain kita rito para maglakwat sa labas? Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malaking sala ng mansyon ng mga Alves, matalas at puno ng lason. Pagpasok pa lamang ni Rira sa pintuan ay sinalubong na siya ng pot ng babaeng itinuring niyang sariling ina sa loob ng 5 taon. Basang-basa ang laylayan ng kanyang damit, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang katawan ay nanginghinig pa rin sa lamig ng aircon sa airport at sa hapdi ng katatapos na pagtatraidor. Dahan-dahang lumapit si Lira, bitbit ang walang laman na plastik na lalagyan. Pasensya na po, Mama. Naghintay po kasi ako kay Gabriel sa airport. Akala ko po ay sabay kaming uwi. Huwag mo akong tawaging Mama. Wala akong anak na kasing bagal at kasing walang silbi mo. Biglang hinawakan ni Remedios ang kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namute at tila kinakapos ng hininga. Ayan, tumataas na naman ang presyon ko dahil sa'yo. Kapag ako ay inatake rito, kasalanan mo ang lahat. Mamamatay ako ng dahil sa katigasan ng ulo mo. Sa kabila ng sariling sugat sa puso, nanaig pa rin ang pagiging mapagkalinga ni Lira. Agad siyang lumapit at inalalayan ang biyenan. Huminahon po kayo. Kukuha lang po ako ng gamot niyo at tubig. Patawad po. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalaga, ang pintuan ay bumukas. Pumasok si Gabriel. Hawak-hawak ang baywang ni Celine. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ng dalawa ay tila sumakal sa hangin ng mansyon. Huminto ang mundo ni Lira nang makita ang kanyang asawa na tumingin sa kanya ng may halong pandidiri, habang ang kanyang biyenan na kanina lang ay tila malalagutan ng hininga, ay biglang lumakas at numiti nang makita si Celine. Gabriel, anak, salamat at narito ka na. At itong magandang dilag na ba ang madalas mong ikwento sa akin? Masiglang tumayo si Remedios. Ni bakas ng sakit ay walang makita. Niyakap niya si Celine nang mas mahigpit pa sa kahit anong yakap na ibinigay niya kay Lira sa loob ng kalahating dekada. Yes, Tita Remedios. I brought some gifts for you from France. Malambing na sabi ni Celine. Tumingin siya kay Lira at ngumiti ng mapait. Oh, Gabriel, is she still here? Akala ko ba ay tapos na ang usapan niyo sa airport? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lumingon siya kay Lira na parang tumitingin sa isang dumeng nakadikit sa pader. Lira, iyakyat mo ang mga maleta ni Celine sa guest room. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Celine is used to 5-star hotels, kaya huwag mong ipahiya ang pamamahay na ito sa kaburaraan mo. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lira. Ang guest room na tinutukoy ni Gabriel ay ang kwartong malapit sa kanilang silid tulugan. Ang kwartong pinangarap ni Lira na maging nursery para sa magiging anak sana nila. Lula ng bigat ng bawat hakbang, dinala ni Lira ang mga maleta. Pagdating niya sa itaas, huminto siya sa harap ng malaking salamin sa hallway. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay maputla dahil sa pagod. At ang kanyang mga kamay ay puno ng mga peklat mula sa mga paso sa pagluluto at mga sugat sa paglilinis. Ito ba ang naging kapalit ng 5 taon ng pananahimik?
ang maging alipin sa bahay na itinayo gamit ang kanyang lihim na pawis at pondo? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tawanan ni Remedios at Celine sa ibaba. Isang matinding pait ang lumuwal sa kanyang lalamunan nang makita niya si Remedios na masiglang kumakain ng mga dala ni Celine. Gayong kanina lang ay nagkunwari itong naghihingalo para lamang pahirapan siya. Ang buong buhay niya sa pamilyang ito ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Pumasok si Celine sa kwarto at sumandal sa pinto. Pinapanood ang bawat galaw ni Lyra na nag-aayos ng higaan. Alam mo, Lyra, naawa ako sa'yo. You're like a stray dog waiting for scraps. Gabriel never loved you. You were just a convenience. Lumapit si Celine at itinuro ang sahig na may kaunting bakas ng tubig mula sa basang damit ni Lyra. Look, may dumi pa. Linisin mo yan. At bago mo gawin, hubarin mo ang singsing na yan. Itinaas ni Celine ang kanyang kamay. Ipinapakita ang isang kumikinang na diamante na mas malaki pa sa maliit na gintong singsing sa daliri ni Lyra. That cheap gold ring is an insult to this house. Take it off, Lyra. Gamitin mo ang mga kamay mo sa paglilinis. Hindi sa pagpapanggap na ikaw ang reyna rito. Nanginginig ang buong katawan ni Lyra. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang ugat sa kanyang kamay na nakakuyom. Ang singsing na iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pangakong binitawan ni Gabriel sa harap ng dambana. Isang pangako ngayon ay tinatapakan na ng isang estranjero. Hubarin mo o ako mismo ang kukuha niyan sa daliri mo. Ang mapanghamong boses ni Celine ay naging isang matalas na kutsilyo sa katahimikan ng kwarto. Ang hapagkainan ng mga Alves ay puno ng mga pagkaing, hindi man lang masulyapan ni Lyra ng may katiting na gana. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang kupas na apron, habang pinapanood ang tatlong taong, tila nakalimot na siya, ay humihinga pa sa loob ng silid na iyon. Ang bawat halahak ni Celine at ang bawat pagmamalahan ni Gabriel tungkol sa kanyang pagbabalik sa kumpanya, ay tila mga martilyong pumupukpok sa bungo ni Lyra. Alam mo, Gabriel, hanga talaga ako sa tatag ng Alves Construction. Masayang sabi ni Celine habang dahan-dahang inihiwa ang kanyang steak. Kahit wala ka rito ng ilang taon, hindi ito bumagsak. Your mom said it was a miracle, but I think it's just pure Alves blood. Tumawa ng mahina si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Totoo yan, Celine. Kahit mahirap ang buhay, pinagpala kami ng Diyos. Hindi katulad ng iba riyan na palamunin na nga, wala pang silbi sa kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lyra, bagaman nakayuko siya. Naalala niya ang gabi 3 taon na ang nakalilipas nang ang mga empleyado ng kumpanya ay nagproprotesta na sa tapat ng kanilang bahay dahil wala ng pampasweldo. Naalala niya ang lihim niyang pagpunta sa isang tagong sanglaan sa Binondo, bit-bit ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, isang antigong kwintas na may mga diamante at ruby. Iyon ang huling beses na naramdaman niya ang init ng alaala ng kanyang ina, ngunit isinakripisyo niya iyon para lamang hindi makulong ang kanyang biyenan at para manatiling nakatayo ang kumpanyang ipinamana kay Gabriel. Ngunit ngayon, ang sakripisyong iyon ay tila alikabok na lamang na tinatangay ng hangin. Para sa kanila, ang lahat ay dahil sa swerte at galing, hindi dahil sa pawis at luhang ibinuhos ng babaeng itinuturing nilang basahan. Lyra, bakit ka ba nakatunganga riyan? Give Celine more wine, utos ni Gabriel nang hindi man lang siya tinitignan. Dahan-dahang lumapit si Lyra, bit-bit ang bote ng mamahaling alak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sobrang pagod at emosyon. Habang isinasali ng alak sa baso ni Celine, isang biglang paggalaw ng kamay ng babae ang nagpadulas sa bote. Ang mapulang likido ay tumalsik sa puting-puting damit ni Celine. Isang matiling sigaw ang pumunit sa katahimikan ng silid. My God! This is a designer dress! Gabriel, look! Sinadya niya ito! Hindi man lang nakapagpaliwanag si Lyra nang maramdaman niya ang malakas na hangin na dumaan sa kanyang tabi
Kasunod ang tunog ng palad na humalik sa kanyang pisingi. Ang lakas ng sampal ni Gabriel ay nagpadapa kay Lyra sa sahig. Ang lasa ng dugo ay agad na gumapang sa kanyang bibig, at ang kanyang paningin ay nagbilim sa hapdi. Wala ka nangang kwenta? Nananakit ka pa ng damdamin! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Ang dumi-dumi mo na nga. Pati ba naman ang gamit ng bisita ko ay dudumihan mo? Nananatating nakadapa si Lyra. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kanyang pisingi, naramdaman niya ang lamig ng tiles ng sahig. Ngunit sa halip na maiyak, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Isang lamig na mas matindi pa sa tiles na kanyang kinahihigaan. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kanang kamay ang maliit na singsing ng kanyang ina na tanging naiwan sa kanya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan na naputol. Nabalik ang diwa ni Lyra nang makitang tumayo ang tatlo para umalis sa hapag. Iniwan siyang parang basurang kailangang iligpit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe mula kay Attorney Ramos, ang kanyang lihim na katiwala. Ma'am Lyra, handa na ang lahat ng dokumento. Ang mga kontrata ng Alves Construction ay nakapangalan sa inyong shell company. Isang salita niyo lang, mawawalan sila ng kahit anong proyektong mahahawakan sa buong Luzon. Dahan-dahang tumayo si Lyra. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang dulo ng kanyang apron. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay naging kasing tigas na ng bakal. Tumingin siya sa direksyon ng hagdan kung saan narinig niya ang tawanan ni na Gabriel at Celine. Wala nang natitirang lira ng martir. Wala nang lira na magpapaalipin para sa pag-ibig na kailanman ay hindi niya natanggap. Hinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe. Ang bawat titik na kanyang pinipindot ay parang paghukay sa libingan ng pamilya Alves. Daddy, tapos na ang laro. Sunduin niyo na ako. I'm coming home. Ang mansyon ng mga Alves ay puno ng ningning at kislap ng mga kristal na chandelier. Ang tunog ng mariringal na musika at ang halahakan ng mga maimpluwensyang tao sa Manila ay pumupuno sa bawat sulok ng malawak na ballroom. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, si Lyra ay naglalakad bit-bit ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling pika-pika. Suot ang isang itim na uniforme na mas malapit sa kasuotan ng isang katulong kaysa sa isang may bahay. Ate, pakiabot naman ng champagne rito. Tawag ng isang panauhin na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang tawag na ate, isang salitang madalas gamitin para sa mga kasambahay, ay tila isang lantarang pagtanggi sa kanyang katayuan bilang asawa ni Gabriel. Sa gilid ng ballroom, nakita ni Lyra si Doña Remedios na abalang-abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang mayayaman. Ang kanyang biyenan ay tila isang reyna sa kanyang suot na kumikinang na gown. Nang mapansin nito ang pagdaan ni Lyra, sadyang nilakasan ni Remedios ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ay, pasensya na kayo sa tagapaglingkod naming yan. Maarting sabi ni Remedios habang nakaturo kay Lyra. Galing kasi sa probinsya, walang pinag-aralan, kaya kahit anong turo ko ng finesse, hindi talaga matuto. Pinatira ko lang dito sa bahay dahil sa awa, pero hanggang dyan lang talaga ang kaya niya. Ang mga matatandang babae ay nagtakip ng mga bibig at nagbulungan, tumingin kay Lyra ng may halong pandidiri at pait. Nanatiling nakayuko si Lyra, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pagkain sa tray, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng pilak na lalagyan hanggang sa mamuti na ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, isang matandang gino, si Don Vicente, ang gapatigil sa pag-inom nang makita ang mukha ni Lyra. Nganlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit. Sandali, ikaw ba si... Bago pa man matapos ni Don Vicente ang kanyang sasabihin, pinigyan siya ni Lyra ng isang mabilis, ngunit makahulugang tingin. Isang iling ng ulo na nagsasabing, "Huwag gayon." Napalunok si Don Vicente at umatras, bakas ang matinding pagkalito at gulat sa kanyang mukha.
Alam niya kung sino ang babaeng ito. Nakita na niya ito sa mga eksklusibong pagtitipon ng mga Sarmiento, ang nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang general sa bansa. Bakit ito nagsisilbi rito na parang alipin? Biglang tumahimik ang paligid nang tumayo si Gabriel sa gitna ng entablado. Hawak-hawak ang kamay ni Celine. Ang ilaw ng mga spotlight ay nakatutok sa kanila. Ginagawa silang sentro ng buong gabi. Ladies and gentlemen, friends and business partners. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngayong gabi, hindi lang ang aking pagbabalik ang ating ipinagdiriwang. I want to introduce the woman who stood by me, the woman who truly belongs by my side. Celine Vergara is not just my partner in business, but the future Mrs. Alves. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Ang puso ni Lira ay tila tumigil sa pagtibok. Sa harap ng lahat ng mga tao, sa harap ng lipunang kinalakihan niya, ipinahiya siya ng lalaking pinag-alaya niya ng lahat. "Wait, Gabriel!" singit ni Remedios habang umaakyat sa entablado. "Paanong babaeng yan?" Itinuro niya si Lira na nakatayo pa rin sa gitna ng ballroom, hawak ang tray. "Baka isipin ng mga tao ay may asawa ka pa." Ngumiti ng mapait si Gabriel. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. "Don't worry, Mom. Tapos na ang lahat." Bumaba si Gabriel mula sa entablado at naglakad patungo kay Lira. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng hatol ng kamatayan. Nang makalapit siya, kinuha niya ang tray mula sa kamay ni Lira at marahas itong ibinigay sa ibang katulton. Pagkatapos, kinuha niya ang sobre at isinampal ito sa dibdib ni Lira. "Pirmahan mo ito ngayon din, Lira. Ayaw kong matapos ang gabing ito na nakatali pa rin ako sa isang katulad mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa pagmamakaawa. Dahil kahit isang luha, hindi na ako maaawa sa iyo." Ang mga mata ng lahat ng panauhin ay nakatuon kay Lira. Ang bulong-bulungan ay naging parang ingay ng mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Lira ang sobre. Tumingin siya kay Gabriel, pagkatapos ay kay Celine na nakangisi ng matagumpay sa entablado. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang asawa. Hindi nang may pagmamahal, kundi nang may matinding awa para sa kahibangan nito. Hinugot ni Lira ang ballpen mula sa kanyang apron. Sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang lagda sa divorce papers. Nang matapos, iniabot niya ang papel kay Gabriel nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. "Sana ay maging masaya kayo sa perang hindi sa inyo, Gabriel." Ang mahina, ngunit matalim na boses ni Lira ay naging sanhi ng biglang katahimikan ni Gabriel. Tinalikuran ni Lira ang lahat at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang boses mula sa likuran ang sumigaw. "Lira, saan ka pupunta? Hindi mo patapos linisan ang kusina?" sigaw ni Remedios. Tumigil si Lira, ngunit hindi siya lumingon. "Ang kusina niyo ay kasing dumi ng mga budi niyo. Linisin niyo mag-isa." "Lumabas ka na sa pamamahay na ito at huwag na huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Wala kang madadala, kundi ang mga basurang dinala mo rito 5 taon nang nakalilipas." Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng mansyon. Bit-bit ang lamig na tila yalong dumidikit sa balat ni Lira. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, ang kwartong mas mukhang bodega kaysa sa silid ng isang asawa, si Lira ay tahimik na nagliligpit. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat tupi ng kanyang iilang pirasong damit ay ginagawa niya ng may kakaibang hinahon. Isang luma at kupas na bag lamang ang kanyang dala. Wala siyang kinuha kahit isang alahas o kahit anong gamit na binili gamit ang tera ng mga Alves. Bagaman alam ng kanyang konsensya na ang bawat pako at semento ng bahay na ito ay utang sa kanyang mga sakripisyo. "Lira?" Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa pinto.
Nakatayo roon si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto na naging tanging sandigan niya sa impyernong ito. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha. Ang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang isang maliit na saplot na may lamang pandesal, "Heto, anak. Dalhin mo ito. Baka magutom ka sa daan," bulong ni Aling Rosa. "Patawarin mo kami kung wala kaming magawa para tulungan ka. Napakabuti mong tao, Lira. Hindi mo deserve ang ganitong pagtrato." Ngumiti si Lira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng pasasalamat. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda. "Salamat, Aling Rosa. Huwag niyo po akong alalahanin. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Alagaan niyo po ang inyong sarili." Isinakpat ni Lira ang kanyang bag. Sa bawat hakbang niya, palabas ng silid, tila may isang mabigat na kadena na nalalagot sa kanyang bukong-bukong. Nadaanan niya ang sala kung saan maririnig pa rin ang tawanan ni na Gabriel at Celine. Tila ipinagdiriwang ang kanyang pag-alis. Hindi siya lumingon. Hindi niya binigyan ang sarili ng pagkakataong masaktan pa sa huling pagkakataon. Pagbukas niya ng malaking pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paglaya. Hinuhugasan ang bawat bakas ng pait na kumapit sa kanyang pagkatao sa loob ng 5 taon. Naglakad siya sa gitna ng ulan, hinahaya ang mabasa ang kanyang kupas na damit. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga huling luhang ibubuhos niya para sa pamilya Alves. Pagdating niya sa malaking gate, ang mga guardia ay nakatingin sa kanya ng may halong pait at pangungutya. "Oh, aalis ka na? Baka may ninakaw ka sa loob, ha? Buksan mo ang bag mo!" Sigaw ng isa sa mga ito. Ngunit bago pa man makasagot si Lira, isang nakakasilaw na liwanag mula sa malalakas na headlight ng mga sasakyan ang tumama sa kanila. Ang tunog ng mga gulong na huminto sa basang semento ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa paligid. 3 itim na limousine na may plakang nagpapahiwatig ng mataas na katungkulan sa gobyerno ang huminto sa tapat mismo ni Lira. Nagmadaling bumaba ang mga lalaking nakabarong at may mga earphone. Hawak ang malalaking itim na payong. Mabilis nilang pinalibutan si Lira. Tila ba pinoprotektahan ang isang napakahalagang hiyas mula sa ulan. Ang mga gwardiya ng mansyon ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot at pagkalito. Bumukas ang pinto ng pinakamalaking sasakyan sa gitna. Isang matikas na lalaki na may maputing buhok, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat galaw ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin sa mansyon ng mga Alves. Ngunit agad itong lumambot nang dumako ang tingin kay Lira. "Daddy!" bulong ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng lamig at emosyon. Lumapit ang general at hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana para ibalot sa nanginginig na balikat ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha ni Lira, tila sinusuri ang bawat sugat at pait na tiniis nito. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang iyong ama. Dahil hinayaan kitang manatili sa madilim na lugar na ito ng matagal." Ang boses ng general ay puno ng pagsisisi at matinding pagmamahal. Tumingin si Lira sa kanyang ama, pagkatapos ay lumingon sa madilim at mapang-aping mansyon na kanyang iniwan. Ang kanyang puso, na dati ay durog na durog, ay tila unti-unting nabubuo sa ilalim ng init ng proteksyon ng kanyang pamilya. "Ayos na po ako, Dad. Gusto ko na pong umuwi," sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay matatag na sa pagkakataong ito. Inalalayan siya ng kanyang ama papasok sa loob ng sasakyan. Bago sumara ang pinto, tiningnan ng general ang kanyang punong katiwala. "Siguraduhin mong malalaman ng buong Manila kung sino ang binangga nila ngayong gabi. Ang bawat sentimong ibinigay ni Lira sa bahay na yan, gusto ko ay makuha niya ng may interes." Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Lira sa side mirror ang papaliit na imahe ng mansyon ng mga Alves. Sa loob ng sasakyang iyon, sa gitna ng katahimikan at karangyaan,
Isang bagong lira ang isinisilang. Welcome home, Princess of Sarmiento. Magsisimula na ang tunay na laban. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking katawan ay tila humuhugas sa 5 taon ng dumi, pait, at amoy ng kusina na kumapit sa aking balat. Ngayon, sa harap ng salaming ito, hindi na ang asawa ni Gabriel Alves ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang babaeng marunong ng lumaban. Gabriel, Doña Remedios, ibinigay ko sa inyo ang lahat. Pero kinuha niyo pati ang aking dangal. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng sa akin, at ititira ko lang sa inyo ay ang inyong mga luhang walang saysay. Nakatayo si Lira sa gitna ng kanyang malawak na silid sa mansyon ng mga Sarmiento. Ang paligid ay puno ng mga gamit na gawa sa mamahaling kahoy. Ang sahig ay balot ng malambot na alpombra, at ang bawat sulok ay amoy sariwang bulaklak ng jasmine. Malayo, napakalayo sa masikip at madilim na kwartong tinulugan niya sa bahay ng mga Alves. Suot niya ang isang manipis na robe na gawa sa purong sutla. Isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi niya nagawang bilhin nung siya pa ay nagtitiis para sa pamilya ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Lira sa malaking bintana. Mula rito, makikita ang lawak ng lupain ng kanyang ama, isang imperyo ng logistika at transportasyon na sumasaklaw sa buong Luzon. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang muka, ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang bahagi na nananatiling malamig at matigas. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang ama, si Tung Renato. Kasunod ang isang grupo ng mga taong naka-Amerikana. Sila ang mga pinakamagagaling na abogado at financial analysts sa bansa. Anak, narito na ang mga dokumentong hiningi mo. Ang boses ng general ay malalim ngunit puno ng pag-aalaga. Lahat ng mga kontrata, ang mga lupaing ginamit nilang collateral, at ang mga pundong pinalabas mo mula sa iyong trust fund para iligtas ang kumpanya nila. Lahat ay narito na. Kinuha ni Lira ang makapal na folder. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay parang pagbuklat sa mga sugat ng nakaraan. Nakita niya ang mga pirma niya sa mga dokumentong nagligtas sa Alves Construction. Mula sa pagkabangkarote 3 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang mga lihim na paglilipat ng pondo na ginawa niya para lamang hindi mapahiya si Gabriel sa kanyang mga kasamahan sa militar. Salamat, Dad, bulong ni Lira. Ang kanyang mga mata ay naging matalas habang nakatitig sa pangalan ni Gabriel Alves sa huling pahina. Gusto kong simula naglahat sa pamamagitan ng pagbawi sa mga transport contracts na hawak nila sa ilalim ng Sarmiento Logistics. Bukas na bukas din, gusto kong malaman nila na ang anghel na nagliligtas sa kanila ay lumipad na palayo. Sigurado ka ba rito, Lira? Tanong ng general habang tinititigan ang kanyang anak. Maaari ko silang burahin sa mapa ng negosyo sa loob ng isang gabi lang, umiling si Lira. Hindi, Dad. Ang mabilis na kamatayan ay isang regalo. Gusto kong makita nila kung paano unti-unting gumuho ang kanilang mundo. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimong nawawala sa kanila, katulad ng kung paano nila naramdaman ang bawat piraso ng dangal na kinuha nila sa akin. Dahan-dahang lumapit si Lira sa malaking salamin at sinuot ang isang itim na business suit na sading tinahi para sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok. Hindi na ito gulo-gulo, kundi maayos at nagpapakita ng otoridad. Naglagay siya ng pulang lipstick, isang kulay na hinding-hindi niya nasubukan noon dahil ayaw ni Gabriel ng masyadong pansin. Sa harap ng salamin, wala na ang mahiyaing probinsyana. Ang nakatayo roon ay si Lira Sarmiento, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Attorney Ramos, tawag ni Lira sa kanyang katiwala. Ipadala mo ang opisyal na abiso sa Alves Construction. Sabihin mo sa kanila na dahil sa paglabag sa mga moral clauses ng ating partnership, ang lahat ng pondo ay ititigil na simula sa oras na ito. Masusunod, Ma'am Lira. Sagot ng abogado ng may paggalang. Habang naglalakad si Lira palabas ng kanyang silid, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang orasan
na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng pamilya Alves. Hindi niya mapigil ang maisip si Doña Remedios na marahil ay abala ngayon sa pagbili ng mga mamahaling gamit-gamit ang pera ni Lira. O si Gabriel, na marahil ay yakap-yakap si Celine sa loob ng bahay na Lira ang nagbayad. Enjoy the moment, Gabriel. Bulong ni Lira sa sarili habang sumasakay sa elevator. Dahil bukas, ang tanging maririnig niya na lang ay ang tunog ng inyong pagbagsak. Ano? Paanong nangyaring kinansela ang lahat ng kontrata natin sa Sarmiento Logistics? Hindi ba't 5 taon na tayong magkasosyo? Bakit ngayon pa? Ang sigaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang opisina sa Alves Construction. Hawak niya ang mga papeles na naglalaman ng opisyal na abiso ng pagputol ng ugnayan ng kanilang pinakamalaking kliyente. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo. Sa loob ng 5 taon, ang Sarmiento Logistics ang nagbibigay ng buhay sa kanilang kumpanya. Sila ang nagbibigay ng mga proyektong nagpapanatili sa marangyang buhay ng kanyang pamilya. Sir Gabriel, wala po silang ibinigay na malinaw na dahilan. Paliwalag ng kanyang sekretarya na takot na takot. Ang sabi lang po ay hindi na raw tayo pasok sa kanilang moral standards. At ang mas malala pa po, lahat ng mga bank loans natin na nakabase sa mga kontratang iyon ay tinawag na ng bangko. Kailangan nating magbayad sa loob ng 48 oras. Napaupo si Gabriel sa kanyang silya. Tila umiikot ang paligid. Paano ito nangyari? Kakabalik lang niya, at ito na agad ang sasalubong sa kanya? Samantala, sa isang eksklusibong mall sa Makati, abalang-abala si Doña Remedios at Celine sa pagpili ng mga mamahaling bag. Ang mga sales lady ay nakapalibot sa kanila, nagbibigay ng pinakamataas na serbisyo dahil sa pangalan ng mga Alves. I think I'll take this one, tita, masayang sabi ni Celine habang hawak ang isang bag na gawa sa balat ng buwaya. Bagay ito sa susunod nating event, at syempre, kumuha ka na rin ng para sa'yo. Napakabait mo talagang bata, Celine. Hindi katulad ng dating asawa ni Gabriel na kahit pambili ng pulbo ay kailangan pang hingin sa akin, tawa ni Remedios. Inabot niya ang kanyang gintong credit card sa cashier nang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan. Ang cashier ay paulit-ulit na sinusubukan ang card sa machine, ngunit ang tanging lumalabas ay ang pulang ilaw ng babala. Ang ngiti ni Remedios ay unti-unting naglaho. I'm sorry, ma'am, but the card is declined. Baka po may ibang card tayo? Magalang na sabi ng cashier. Ngunit bakas ang pagtataka sa mga mata nito. Anong declined? Imposible! Baka sira lang ang machine nyo. Do you know who I am? I am Remedios Alves. Boses ng matanda ay tumaas. Sapat na para lumingon ang ibang mga mamimili sa loob ng butik. Ang hiya o kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang leeg. Ginagawa itong kulay lila sa galit at pagkapahiya. Try it again. O baka naman hindi nyo alam kung paano gamitin ang card na yan. Dagdag ni Celine. Ang kanyang mukha ay puno na rin ng inis. Ngunit kahit anong subok, ang resulta ay iisa. Ang credit line ng pamilya Alves na lihim na sinusuportahan ng trust fund ni Lira ay tuluyan ng pinutol. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakatanggap ng tawag si Remedios mula kay Gabriel. Ang boses ng kanyang anak ay puno ng takot at desperation. Mama, umuwi na kayo ngayon din. May problema tayo. Ang lahat ng account natin ay na-freeze. May naghabol ng mga utang ng kumpanya at kinuha ang mga ari-arian natin bilang kolateral. Nalaglag ang bag na hawak ni Celine. Ang mga sales lady na kanina ay napakagalang ay dahan-dahang lumapit para bawiin ang mga gamit na hindi pa nababayaran. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga bubuyog na sumusurot sa pandinig ni Remedios. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang malamig na hapdi ng katotohanan, na ang kanilang yaman ay parang kastilyong buhangin
na tinangay na ng alon. Habang nangyayari ito, si Lyra ay nasa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng mall. Pinapanood niya ang paglabas ng kanyang dating biyenan at ng kabit ni Gabriel. Nakita niya ang pagkataranta sa kanilang mga mukha, ang pagkawala ng dating kapalaluan. Dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang kanyang salamin sa mata. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng kagalakan, kundi ng isang malalim na kalmado. Hindi ito tungkol sa paghihigante, kundi tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang bawat biyayang tinamasa nila ay bunga ng isang pagmamahal na kanila ring nilapastangan. Nabalik ang diwa ni Lyra nang tumunog ang kanyang tablet. Isang email mula sa bangko. The Alves mansion has been officially marked for foreclosure. Notice will be served tomorrow morning. Napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Wala na rito ang amoy ng luto o dumi ng paglilinis. Ngunit sa kanyang isipan, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sampal ni Gabriel sa kanyang pisngi. Ang sampal na yon ang naging huling bayad niya sa 5 taon ng pagtitiis. Magsisimula pa lang tayo, Gabriel, bulong ni Lyra sa hangin. Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal ng pag-ibig niyo ni Celine kapag wala na kayong kahit isang sentimo sa bulsa. Inutusan ni Lyra ang kanyang driver na paandarin na ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagbubukas ng mas matinding laban. 6 na oras na siyang naghihintay sa malamig na silya ng lobby ng Sarmiento Group. Ang bawat pag-ikot ng malaking orasan sa pader ay tila bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Gabriel Alves, ang tinitingalang opisyal noon, ay nagmumukhang isang ligaw na aso na naghihintay ng pagkakataong makapasok sa pintuan ng kapangyarihan. Mariing nakakuyom ang mga palad ni Gabriel habang tinitignan ang kanyang refleksyon sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Naalala niya ang araw sa airport. 4 na oras siyang pinaghintay ni Lyra at pagdating niya, tinalikuran niya ito ng walang pakundangan. Ngayon, ang tadhana ay tila naglalaro. Ibinabalik sa kanya ang bawat minutong ninakaw niya sa pasensya ng kanyang asawa. "Excuse me, miss," tawag ni Gabriel sa sekretaryang kanina pa siya binabalewala. "Maari ko na bang makausap ang inyong CEO? Napaka-importante nito. Ang kumpanya ko ay nakasalalay sa pag-uusap na ito." Ang sekretarya na si Miss Santos ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang computer. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Puno ng lamig at profesionalismo. "Sir, gaya po ng sinabi ko kanina, abala pa ang aming pamunuan. Marami pong mas naunang appointment sa inyo. Kung hindi nyo kayang maghintay, malaya kayong lumabas." "Soldado ako! Hindi ako sanay na pinaghihintay ng ganito." Pigil na galit na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkapahiya dahil sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa ibang mga panauhin. "Sir, sa gusaling ito, ang ranggo nyo sa labas ay walang halaga. Dito, ang tanging mahalaga ay ang halaga ng inyong pirma at ang linis ng inyong record. At sa pagkakaalam ko, parehong wala kayo nyon sa ngayon," sagot ni Miss Santos bago muling ibalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Alves, ang katahimikan ay binuwag ng mararahas na katok sa labas ng gate. Si Celine ay nagtatago sa likod ng kurtina. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa labas, 2 lalaking naka-Amerikana ang may hawak na mga papeles. "Doña Remedios, alam naming narito kayo. Lumabas kayo at harapin ang inyong mga utang," sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang tunog ng kanilang pagsigaw ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision, naging sanhi ng pagdungaw ng mga kapitbahay. Ang hiya na kinatatakutan ni Remedios ay tuluyan ng sumabog sa harap ng lahat. "Celine, gawin mo ang paraan. Tumawag ka sa mga kaibigan mo." Hagulgol ni Remedios habang nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang dibdib. "Wala na akong matawagan, tita. Lahat sila ay biglang hindi sumasagot." Sigaw ni Celine.
Ang kanyang dating malambing na boses ay napalitan ng boses ng isang desperadong babae. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kanyang pagiging mayamang dalaga ay tuluyan ng natuklap. Balik sa opisina ng mga Sarmiento, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Isang grupo ng mga executive ang lumabas at sa gitna nila ay isang babaeng nakatalikod kay Gabriel. Ang ayos ng kanyang buhok, ang tindig ng kanyang mga balikat, at ang bawat hakbang nito ay tila pamilyar kay Gabriel. Isang mabilis na pintig ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Lira? Bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. Dali-dali siyang tumayo para habulin ng grupo. Ngunit hinarang siya ng mga security guard. Sir, bawal po kayong lumapit sa aming mga opisyal. Yun ang asawa ko, Lira! Sigaw ni Gabriel. Ngunit ang babae ay tuluyan ng pumasok sa loob ng isang pribadong silid nang hindi lumilingon. Napaling si Gabriel at bumalik sa pagkakaupo. Hindi, imposible. Katulong lang si Lira. Hindi siya magkakaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan. Sa isang pagkakataon na nakalingat ang sekretarya, nakita ni Gabriel na bukas ang pintuan ng opisina ni Tung Renato Sarmiento. Sa udyok ng desperasyon, mabilis siyang pumasok sa loob. Ang silid ay puno ng mga medalya at mga larawan ng general. Sa gitna ng malawak na lamesa, may isang itim na drawer na bahagyang nakabukas. Nilapitan ito ni Gabriel. Umaasang makakita ng kahit anong dokumentong magagamit niya para makipag-negotiate. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Isang maliit na picture frame ang nakatihaya sa loob. Dahan-dahan itong kinuha ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang tinititigan ang larawan. Doon, nakita niya si Lira, ang Lira na iniwan niya sa ulan, na nakasuot na isang marangyang gown, nakayakap sa general, at may suot na korona sa ulo. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na gintong mga titik. Ang aming nag-iisang prinsesa, Lira Sarmiento. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang malaking bato na bumagsak sa ulo ni Gabriel. Hindi maaari. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig bago niya naramdaman ang isang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Lumabas na kayo! Ngayon din! Ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Bawat pako, bawat semento rito ay pag-aari na ng Sarmiento Group. Ang boses ng sheriff ay walang pakundangan habang binabasa ang utos ng hukuman sa tapat ng mansyon ng mga Alves. Ang mga gamit na dati ay itinatangi ni Doña Remedios, ang mga kristal na baso, ang mga mamahaling kurtina, at ang kanyang koleksyon ng mga designer bags ay tila mga basura na isinasakay sa isang lumang truck. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga bulong ay tila mga palasong tumatama sa natitirang dangal ng pamilya. Gabriel, gawin mo ang paraan. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Hagulgol ni Remedios habang sapilitang inilalabas ng mga gwardiya. Ang kanyang marangyang gown ay gusot-gusot na at ang kanyang makeup ay humahalo sa kanyang mga luha ng pot at pagkapahiya. Ngunit si Gabriel ay nakatayo lamang sa gilid, tulala at hindi makapagsalita. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit sa militar. Wala na ang kanyang tapang. Wala na ang kanyang otoridad. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan o ang akala niyang pinaghirapan niya ay naglaho na parang uso. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng pamilya Alves ang kanilang mga sarili sa isang maliit at madilim na apartment sa isang siksik na bahagi ng lungsod. Ang amoy ng kanal at usok ng mga sasakyan ay nanunuot sa loob ng silid. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo ay tila isang nakakabinging paalala ng kanilang pagbagsak. Hindi ko kaya rito! Gabriel, Celine, gawin niyo ang paraan! Sigaw ni Remedios habang pilit na inilalaba ang kanyang sariling damit sa isang maliit na planggana. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas lang ang hawak,
Ngayon ay namumula na dahil sa matapang na sabon at pagod. Tita, tumigil na kayo! Wala na tayong pera! Wala na tayong kaibigan! Bulyaw ni Celine, na ngayon ay wala ng ayos ang buhok at nakasuot na lamang ng simpleng t-shirt. Ang pag-ibig na ipinangako niya kay Gabriel ay unti-unti nang pinapatay ng gutom at hirap. Isang gabi, isang imbitasyon ang nakarating sa kanilang luma at sirang mesa. Isang grand gala para sa anibersaryo ng Sarmiento Group. Sa udyok ng desperasyon at huling pag-asa, nagsuot si Gabriel ng kanyang huling malinis na suit, habang si Celine ay gumamit ng makapal na makeup para itago ang kanyang pagod. Umaasa silang makakalapit sa general para humingi ng tawad. Pagdating nila sa ballroom ng pinakamalaking hotel sa Manila, ang ningning ng paligid ay tila sumasampal sa kanilang kahirapan. Nagtatago sila sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon. Biglang tumahimik ang lahat. Ang malaking pintuan ay bumukas at isang babae ang naglakad papasok sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na gown ay kulay ginto, kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Good evening, everyone. Ang boses ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Kalmado, matatag, at napakapamilyar. Nalaglag ang baso na hawak ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lira, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat. Si Celine ay napakapit sa braso ni Gabriel. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Ang katulong na yon. Siya ang CEO ng Sarmiento? Dahan-dahang ijinala ni Lira ang kanyang paningin sa mga panauhin hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ni Gabriel at Celine na nagtatago sa gilid. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bumaba si Lira mula sa entablado at naglakad patungo sa kanila. Ang mga tao ay nagbigay daan, tila binubuksan ang landas para sa isang reyna. Huminto siya sa harap ni Remedios, na nooy nakayuko sa takot at hiya. Dahan-dahang hinawakan ni Lira ang baba ng matanda at iniangat ito. Tinitigan niya ang mga matang dati ay puno ng pangungutya, ngunit ngayon ay puno na ng pagsusumamo. Kamusta ang paglalaba, Doña Remedios? Ang mahinahong tanong ni Lira ay tila isang malakas na kulog sa katahimikan ng paligid. Sana ay hindi na masyadong masakit ang inyong mga kamay. Lumingon si Lira kay Gabriel, na noon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Gabriel, heto na ang pagkakataong hinihintay mo. Narito ang pamilya Sarmiento. Pero sa pagkakataong ito, wala nang adobo na naghihintay sa iyo. Wala na ring asawang tanga na magsasakripisyo para sa iyong mga kasinungalingan. Kinuha ni Lira ang isang baso ng champagne mula sa dumaang waiter. Itinaas niya ito sa harap ng dalawa. Sa inyong bagong buhay sa apartment, naway matutunan niyo kung ano ang tunay na halaga ng bawat sentimong ninakaw niyo sa aking pagkatao. Uminom si Lira ng kaunti. Pagkatapos ay tinalikuran sila ng walang kahit anong pagsisisi. Ang bawat tunog ng kanyang gintong sapatos palayo ay tila tunog ng pagsasara ng pinto ng langit para sa mga Alves. Security, mahinang tawag ni Lira habang naglalakad palayo. Paalisin ang mga taong hindi kasama sa listahan. I don't want the smell of betrayal to ruin this beautiful evening. Huli ka na, Celine Vergara? O mas tamang sabihing Maria Celina Santos? Isang hamak na ekstra sa mga pelikula na nagpanggap na anak ng isang bilyonaryo para lang makapanghutot ng pera sa mga lalaking katulad ni Gabriel. Ang tinig ng isang pulis ay bumasag sa huling pag-asa ni Celine habang pilit siyang hinihila palabas ng ballroom. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang kulungan at ang bawat diamanting suot niya, na pawang peke pala, ay nagmukhang mga kristal ng kahihiyan. Lumabas ang katotohanan. Ginamit lamang ni Celine si Gabriel para matakasan ang kanyang mga utang. At ngayon,
Ang batas na mismo ang sumusundo sa kanya. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa isang sulok. Pinapanood ang pag-alis ng babaeng pinagpalitan niya kay Lyra. Ang bawat pangako ng pag-ibig ni Celine ay tila naging mga abo na humahalo sa maruming hangin ng kanyang bagong mundo. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang asawa, at ngayon, wala na rin ang babaeng inakala niyang magliligtas sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng bawat sako ng semento na bumabagsak sa sahig ng Baisan sa Port of Manila ay naging bagong musika ng buhay ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay na dati ay hawak ay baril at pluma, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng bawat luhang pinaluhan niya kay Lyra. "Bilisan mo riyan! Marami pa tayong ikakarga," sigaw ng isang kapatas habang tinatapik ang balikat ni Gabriel. Ang dating tinitingalang opisyal ay isa na ngayong hamak na kargador sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Habang nagtatrabaho si Gabriel, si Doña Remedios naman ay nakahiga sa isang masikip at mainit na ward ng isang pampublikong ospital. Wala ng aircon, wala ng pribadong nurse, at wala ng mga mamahaling prutas. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa amoy ng gamot at siksikang mga pasyente. Ngayon, ang kanyang sakit sa puso ay naging totoo. Hindi dahil sa pagpapanggap, kundi dahil sa matinding stress at kawalan ng maayos na nutrisyon. Isang hapon, ang ingay ng mga gulong ng isang silya sa hallway ay naging hudyat ng pagdating ng isang panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Remedios nang makita si Lyra na dahan-dahang pumasok sa loob ng ward. Suot ni Lyra ang isang simpleng puting bestido, ngunit ang ningning ng kanyang pagkatao ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng ospital. "Lyra, anak." Ang boses ni Remedios ay halos isang bulong na lamang, puno ng pagsusumamo at hiya. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, inilapag niya ang isang pamilyar na plastik na lalagyan sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Pinuksan niya ito at ang bango ng mainit na adobo ay agad na kumalat sa paligid. Naalala niyo po ba ito, Doña Remedios? Ang mahinaong tanong-tanong ni Lyra habang tinititigan ang matanda. "Ito ang pagkaing tinapon niyo sa airport. Ito rin ang pagkaing niluluto ko sa inyo tuwing madaling araw sa loob ng 5 taon. Noong mga panahong ako lang ang gising para alagaan kayo habang ang anak niyo ay nagsasaya sa piling ng iba." Nagsimulang umiyak si Remedios. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kamay ni Lyra. "Patawarin mo ako, Lyra. Patawarin mo kami. Nagbulag-bulagan kami sa kabutihan mo." Ang patawad ay madaling ibigay, pero ang tiwala ay parang basong na basag na. Hindi na kailanman mabubuo muli. Sagot ni Lyra nang may halong lungkot. "Dinala ko ito para ipaalala sa inyo na ang pagkaing hinamak niyo noon, yan ang bumuhay sa inyo sa loob ng mahabang panahon." Paglabas ni Lyra ng ospital, sinalubong siya ng isang tanawin na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng parking lot, nakatayo si Gabriel. Marumi ang suot na damit, basang-basa ng pawis, at bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha. Nang makita si Lyra, dahan-dahang lumapit si Gabriel at sa harap ng lahat ng mga taong dumadaan, ay bigla siyang lumuhod sa semento. Lyra, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Hagulgon ni Gabriel habang nakayuko sa paanan ng kanyang dating asawa. "Nawala ang lahat sa akin. Ngayon ko lang na-realize na ikaw ang tunay na kayamanan na ipinagpalit ko sa basura. Handa akong maging alipin mo, Lyra. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na makabawi." Tumingin si Lyra sa lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay kumitig, ngunit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang malalim na pagkaawa. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Gabriel ay parang bawat sentimong ibinayad nito sa karma. Dahan-dahang iniling ni Lyra ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa kabila ng dagsa ng emosyon. "Gabriel, tumayo ka riyan. Huwag mong ipahiya ang ranggong pinaghirapan mo sa militar.
Ang boses ni Lira ay matibay. Ang pag-ibig ay hindi binabayaran ng pagluhod sa semento. Ang pag-ibig ay pinapahalagahan habang nasa iyo pa. Ngayon, huli na ang lahat. Ang Lira na kilala mo ay namatay na sa airport, kasabay ng pagtatapon mo sa adobong niluto ko para sa iyo. Ang tagumpay ba ay kailangang laging may kasamang pait sa dulo ng dila? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Lira habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na greenhouse ng kanyang ina sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Ang bango ng mga sariwang rosas at orkidya ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Sa labas, ang sikat ng araw ay maliwanag. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang nakaraan na tila ayaw pang tuluyang mamatay. Dahan-dahang hinaplos ni Lira ang mga talulot ng isang puting rosas. Naalala niya ang bawat gabi sa bahay ng mga Alves, kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga halaman sa maliit at tuyot na garden ni Doña Remedios. Doon, nangarap siya ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Isang buhay na nauwi lamang sa isang malupit na biro. Anak, ang boses ni Tung Renato ay mahinahon habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Bakit ka nag-iisa rito? Ang buong Manila ay nagbubunyi sa iyong pagbabalik. Pero bakit ang mga mata mo ay parang naghahanap pa rin ng sagot? Humarap si Lira sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa dagsa ng emosyon. Dad, nakita ko siya. Nakita ko si Gabriel na lumuluhod sa semento. Nakita ko ang dating Doña Remedios na namamalimos ng pansin sa isang pampublikong ward. Akala ko, kapag nakita ko silang naghihirap, magiging buo na ako. Pero bakit tila may kulang pa rin? Yumakap ang general sa kanyang anak. Isang yakap na puno ng proteksyon at pangunawa. Dahil ang tunay na hustisya, Lira, ay hindi nakikita sa pagbagsak ng iyong mga kaaway. Nakikita ito sa muling pagtayo ng iyong sarili. Ang pait na nararamdaman mo ay ang huling bakas ng pagmamahal na ibinigay mo sa mga maling tao. Hayaan mong tangayin yan ng hangin, anak. Hindi mo kailangang pasanin ang kanilang karma. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Lira sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang banal na himig na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang diwa. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga rosas sa ibabaw ng marmol na puntod. Malaya na ako, bulong ni Lira habang hinahayaan ng mga luha na dahan-dahang gumapang sa kanyang mga pisingi. Tinupad ko ang pangako ko sa inyo na mananatili akong mabuti kahit na naging malupit ang mundo sa akin. Pero pagod na po akong maging biktima. Ngayon, gusto ko namang maging masaya. Ang tunog ng bawat patak ng luha sa ibabaw ng marmol ay tila isang panalangin ng pagpapalaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lira ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo, ang bawat hapdi ng sampal, at ang bawat pangungutya ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ng isang matatag na kapayapaan. Nabalik ang diwa ni Lira nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang balita mula sa kanyang legal team. Ang mga investigasyon sa mga nakaraang transaksyon ni Gabriel sa militar ay formal na nang nagsimula. Dahil sa mga dokumentong lihim na itinago ni Lira noon, mga dokumentong dapat sana ay gagamitin niya para protektahan si Gabriel. Ngayon ay magiging basehan para sa kasong graft at corruption laban sa kanyang dating asawa. Ito na ang huling kabanata, bulong ni Lira sa hangin. Ang mga papel na inakala mong magiging kalasag mo, Gabriel, ang siya ring magiging pader ng iyong kulungan. Hindi na nararamdaman ni Lira ang pangangailangang makita ang mukha ni Gabriel sa huling pagkakataon. Alam niyang ang bawat desisyon nito sa buhay ay naghatid dito sa isang madilim na eskinita na walang labasan. Sa halip na pot, ang tanging nararamdaman ni Lira ngayon ay isang malalim na pasasalamat. Pasasalamat dahil sa gitna ng apoy, napatunayan niyang siya ay tunay na ginto. Habang naglalakad si Lira palabas ng sementeryo, hindi na siya nakayuko.
Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay puno ng dangal at pag-asa. Ang hangin ay humihip ng malakas. Tila itinatangay ang huling amoy ng nakaraan. "Paalam, Lira Alves," sabi niya sa kanyang sarili ng may ngiti. "At maligayang pagdating sa bagong buhay, Lira Sarmiento." "Lira, pakiusap. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ko. Huwag mo akong iwan dito sa dilim." Ang boses ni Gabriel ay basag, umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na selda ng Military Detention Center. Wala na ang kintab ng kanyang uniforme, wala na ang ayos ng kanyang buhok. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang matapang na opisyal ay nakaupo ngayon sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mga mata ay lubog na sa sobrang puyat at pagsisisi. Sa labas ng rehas, nakatayo si Lira Sarmiento. Ang kanyang suot na asul na dress ay tila isang piraso ng langit sa gitna ng maruming paligid. Hindi siya pumasok para manakit o para magyabang. Nakatayo siya roon nang may katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa kahit anong sigaw. "Lira, mahal kita. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tunay na nagpahalaga sa akin." Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming pisingi. "Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, sa airport, sa bahay, sa lahat. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, kahit isa lang, na patunayan ang sarili ko." Dahan-dahang lumapit si Lira sa rehas. Tinitigan niya si Gabriel. Tila sinusuri ang bawat himaymay na mukha ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kaba. Wala nang sakit. Wala nang hapdi. "Mahal mo ako, Gabriel?" Ang mahinahong tanong ni Lira ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa selda. "O mahal mo ang serbisyo ko? Mahal mo ba ang pag-ibig ko? O mahal mo ang katotohanang may isang babaeng laging gising para asikasuhin ang lahat ng kailangan mo nang walang reklamo? Mahal mo ba ang presensya ko? O mahal mo ang pondong lihim na dumadaloy sa kumpanya mo para hindi ka magmukhang talunan sa harap ng mga kasamahan mo?" Napahinto si Gabriel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang bawat tanong ni Lira ay isang matalim na katotohanan na hindi niya kayang sagutin. 5 taon akong nabulag sa akala kong pag-ibig, dagdag ni Lira. Ngunit ang pag-ibig ay hindi isang obligasyon na kailangang bayaran ng pagsasakripisyo ng sariling dangal. Ang pag-ibig ay pagrespeto. At sa loob ng 5 taon, kahit isang butil ng respeto, hindi mo naibigay sa akin. Kinuha ni Lira ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na lamesa sa pagitan nila. "Ito ang huling bayad ko para sa 5 taon na naging bahagi ako ng pamilya niyo. Gamitin mo yan para sa operasyon ng iyong ina. Huwag mong isipin na utang na loob ito. Ito ay isang regalo, isang paraan para tuluyan ko ng mapatid ang bawat hibla na naguugnay sa atin." Tumingin si Gabriel sa sobre. Pagkatapos ay muling tumingin kay Lira. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kahihiyan. "Lira, hindi ko deserve ang kabutihan mo." "Alam ko," simpleng sagot ni Lira. "Pero ginagawa ko ito hindi dahil deserve nyo, kundi dahil ito ang itinuro sa akin ng aking ama at ina. Ginagawa ko ito para sa aking sariling kapayapaan." Dahan-dahang tumayo si Lira at inayos ang kanyang damit. Tumingin siya sa bintana ng detention center kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang buntong hininga ng ganap na paglaya. "Huwag ka nang tatawa, Gabriel. Huwag ka nang magpapadala ng sulat. Mula sa araw na ito, ang pangalang Lira Alves ay hindi na kailanman iiral. Ang tanging matitira ay ang alaala ng isang babaeng minsan mong binaliwala, na ngayon ay masaya na sa kanyang muling pagsilang." Tinalikuran ni Lira ang rehas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang palayo ay naging mabilis at matatag. Sa bawat hakbang, tila may isang mabigat na pinto sa kanyang puso, ang tuluyan ng sumara at nag-lock.
Naiwan si Gabriel sa gitna ng katahimikan. Hawak ang puting sobre na tila ba ito ang kanyang huling hininga? Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ay naging saksi sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi na niya maibabalik. Nang makalabas si Lyra sa gusali, ang init ng araw ay yumakap sa kanyang balat. Tumingala siya sa langit at muling ngumiti. Wala na ang anino ng nakaraan. Wala na ang bigat ng bukas. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay malaya na sa mga tanikala ng pamilya Alves. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating mo, kundi sa dami ng taong natulungan mong bumangon habang ikaw ay umaakyat. Ang mga salitang ito ay bahagi ng talumpati ni Lyra Sarmiento sa harap ng libu-libong tao sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Sarmiento Group. Nakatayo siya sa entablado, suot ang isang simpleng terno na kulay pilak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na kaligayahan. Wala na ang anino ng babaeng dating nakayoko sa kusina. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng inspirasyon para sa mga kababaihang nakaranas din ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon, nanahimik ako dahil inakala kong iyon ang tama. Pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ngunit natutunan ko na, ang pananahimik ay dapat may kasamang lakas. Huwag ninyong hayaang diktahan ng iba ang inyong halaga. Dahil ang bawat isa sa inyo ay may sariling imperyong naghihintay na itayo. Matapos ang programa, bumaba si Lyra sa entablado at sinalubong ng kanyang ama. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto sa bahay ng mga Alves. Ang matanda ay nakasuot na ngayon ng malinis at maayos na damit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Lyra, Ma'am Lyra, ang boses ni Aling Rosa ay puno ng paggalang at pasasalamat. Salamat po sa lahat. Hindi ko akalain na sa edad kong ito ay magkakaroon pa ako ng sariling maliit na kumpanya ng catering. Dahil sa inyo, maayos na ang buhay ng mga apo ko. Hinawakan ni Lyra ang mga kamay ng matanda. Karapat-dapat kayo riyan, Aling Rosa. Kayo ang nagpaalala sa akin na may kabutihan pa sa mundo noong mga panahong pakiramdam ko ay tinalikuran na ako ng lahat. Ang catering na yan ay bunga ng sarili ninyong husay. Ako lang ang nagbukas ng pinto. Habang masaya ang paligid ni Lyra, sa isang tahimik at simpleng komunidad sa probinsya, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad pa uwi mula sa trabaho sa bukid. Si Gabriel. Makalipas ang ilang taon sa loob ng selda, siya ay pinalaya na dahil sa mabuting pag-uugali. Ngunit ang lahat ng kanyang ranggo at karangalan ay tuluyan ng binawi. Dahan-dahan siyang pumasok sa isang maliit na kubo. Doon, nakita niya ang kanyang ina, si Remedios, na nakaupo sa isang silya. Ang matanda ay payat na, at tila wala na sa sarili. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa malayo. Ang bawat pag-ubo nito ay tila isang malungkot na himig sa loob ng bahay. Mama, kain na tayo. May dala akong kaunting prutas. Mahinaong sabi ni Gabriel habang inilalapag ang kanyang gamit. Tumingin sa kanya si Remedios. Ang kanyang boses ay nanghihina. Gabriel, nasaan si Lyra? Sabihin mo sa kanya, gusto ko ng adobo. Yung niluto niya noon sa airport, gusto ko siyang hingan ng tawad. Papayo ko si Gabriel. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang isang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Wala na siya, Ma. Malayo na siya sa atin. At masaya na siya ngayon. Binuksan ni Gabriel ang lumang radyo sa tabi ng lamesa. Ang boses ni Lyra mula sa kanyang talumpate ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kubo. Naupo si Gabriel sa sahig, isinandal ang kanyang ulo sa pader at hinayaang dumanas ang mga luha sa kanyang mukha. Pinakinggan niya ang bawat salita ng babaeng minsan niyang sinaktan. Ang babae ngayon ay naging simbolo na ng pag-asa para sa lahat, maliban sa kanya. Napakaganda pa rin ang boses niya, bulong ni Gabriel sa gitna ng katahimikan. Salamat, Lyra.
Salamat sa huling pagkakataong ibinigay mo para maalagaan ko ang aking ina. At patawad sa lahat. Sa Sarmiento Tower, naglalakad si Lyra patungo sa kanyang opisina nang mapansin niya ang isang malaking billboard sa tapat ng gusali. Nakita niya ang sarili niyang larawan, isang babaeng matapang, marangal, at malaya. Numiti siya ng bahagya, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanang kahit anong apoy ang dumaan sa kanyang buhay, hindi nito nagawang sunugin ang kanyang kabutihang loob. Handa na po ang susunod nating proyekto, Ma'am Lyra. Tawag ng kanyang sekretarya. Sige, susunod na ako. Sagot ni Lyra. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay puno ng tiwala. Wala na siyang hinahabol, wala na siyang kailangang patunayan. Ang kanyang buhay ay isa ng bukas na aklat na puno ng mga aral ng pag-asa. Ngunit bago siya pumasok sa opisina, isang anino ang nakita niya mula sa malayo, nakatayo sa labas ng gusali, tila pinagmamasdan ang kanyang tagumpay. Isang pamilyar na tindig, ngunit puno ng lungkot. Tila huminto ang mundo nang sandaling magtama ang kanilang mga paningin. Mula sa malaking salamin ng lobby ng Sarmiento Tower, nakita ni Lyra ang isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Suot nito ang isang kupas na polo at luma na pantalon. Ang kanyang balikat ay nakayuko na tila, dinadala ang buong bigat ng mundo. Si Gabriel. Pinagmamasdan lamang ni Gabriel ang malaking larawan ni Lyra sa billboard. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagsisisi, at isang paghanga na huli ng dumating. Nang makita niya na nakatingin si Lyra sa kanya mula sa loob, bigla siyang napaatras. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang lumang sombrero, ibinaba ang kanyang ulo bilang tanda ng matinding paggalang, at pagkatapos ay tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay mabagal, tulad ng isang aninong naghahanap ng pwesto sa dilim. Hindi sumigaw si Lyra. Hindi siya tumakbo palabas para makipag-usap. Pinanood lamang niya ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking sakit, unti-unting nawawala sa gitna ng maraming tao sa Manila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiting mapanukso, kundi ngiti ng isang taong tunay na nagpatawad na. Ma'am Lyra, ayos lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya na napansin ang paghinto niya. Lumingon si Lyra at tumango. Ayos lang ako. May nakita lang akong isang alaalang nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang narating natin. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ang Sarmiento Group ng isang balita. Sa isang malayong probinsya, si Doña Remedios ay pumanaw na ng mapayapa sa kanyang pagtulog. Ayon sa ulat, si Gabriel ay nanatili sa tabi nito hanggang sa huling hininga at ginamit ang natitirang pera mula sa sobre ni Lyra upang bigyan ng matanda ng isang maayos, ngunit simpleng burol. Walang pagdiriwang si Lyra. Sa halip, nagtungo siya sa maliit na chapel ng kanilang mansyon. Nagsindi siya ng isang puting kandila para sa kaluluwa ng kanyang dating biyenan. Naway matagpuan niyo na ang kapayapaan na hindi niyo nakita noong nabubuhay pa kayo. Bulong ni Lyra habang pinagmamasdan ang liwanag ng kandila. Pinapatawad ko na kayo at pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Sa kabilang banda, napag-alaman din ni Lyra mula sa mga balita na si Celine, ang babaeng umagaw sa atensyon ni Gabriel noon, ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko. Ang lahat ng taong umabuso sa kanyang kabutihan ay nakaharap na sa kanilang sariling kapalaran. Wala siyang kailangang gawin. Ang universo mismo ang nag-ayos ng timbangan. Anak, handa na ang sasakyan. Tawag ni Tung Renato mula sa labas ng chapel. Hihintayin tayo ng mga bata sa orphanage. Opo, Dad. Papunta na. Masiglang sagot ni Lyra. Paglabas niya ng mansyon, ang hangin ay sariwa at ang langit ay napakalinaw. Magkasamang bumiyahe ang mag-ama patungo sa probinsya ng Laguna, kung saan binuksan ni Lyra ang pinakamalaking sentro para sa mga kababaihan at batang naabuso. Ginamit niya ang mga ari-ariang nabawi niya mula sa Alves Construction upang itayo ang pangarap na ito.
Pagdating nila sa sentro, sinalubong sila ng tawanan at ngiti ng mga bata. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Lyra at nag-abot ng isang simpleng bulaklak na gawa sa papel. "Salamat po, Ate Lyra, dahil tinulungan niyo kami," sabi ng bata nang may buong inosensya. Lumuhod si Lyra at niyakap ng mahigpit ang bata. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging ina. Hindi man sa isang sariling anak, kundi sa mga taong nangangailangan ng paggalinga. "Wala yon. Gusto ko lang na lagi kayong nakangiti," bulong ni Lyra habang pinapahid ang kanyang sariling mga luha ng sobrang saya. Nakatayo sa gilid si Tung Renato, pinagmamasdan ng kanyang anak. Naalala niya ang mga unang araw nang makita niya si Lyra na wasak sa ulan. Ngayon, ang babaeng nakikita niya ay mas matibay pa sa bakal, ngunit nananatiling may pusong kasing lambot ng bulaklak. "Ang galing mo, anak," bulong ng general sa sarili. "Ang galing mo." Habang nakaupo si Lyra sa damuhan kasama ang mga bata, tumingin siya sa langit. Wala na siyang hinihiling. Wala na siyang kulang. Ang buhay niya ngayon ay isang magandang patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may asul na kalangit ang naghihintay para sa mga marunong maghintay at lumaban para sa kanilang danggal. Ang masiglang pagpalo ng mga palad ng mga tao ay pumuno sa paligid ng pormal na putulin ni Lyra ang laso para sa pagbubukas ng pundasyon ng pag-asa. Isa itong malaking paaralan at tirahan para sa mga batang inabandona at mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Sa bawat ngiti ng mga batang nakatingin sa kanya, nakikita ni Lyra ang sarili niyang puso na tuluyan ng naghilom. Ang buhay niya ay tila isang aklat na matapos dumaan sa mga pahinang puno ng luha at pait ay tuluyan ng nailipat sa isang bagong kabanata na puno ng liwanag. Matapos ang seremonya, lumapit si Lyra sa tagapamahala ng pundasyon. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na kahon na nababalot ng pelus. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang antigong kwintas na may mga diamante at ruby. Ang mismong kwintas ng kanyang yumaong ina na isinangla niya noon para iligtas ang kumpanya ni na Gabriel, na matagumpay niyang nabawi nang muli siyang makabangon. "Gamitin ninyo ito," mahinang sabi ni Lyra habang inilalagay ang kahon sa palad ng tagapamahala. "Minsan, ginamit ko ang halaga niyan para isalba ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, gusto kong gamitin ang halaga nito para buuin ang kinabukasan ng mga batang marunong tumanaw ng pag-asa. Hindi na nakakabit sa material na bagay ang alaala ng aking ina, kundi nasa puso ko na at sa mga kabutihang magagawa natin." Ang tagapamahala ay napaluha sa labis na pasasalamat. Para kay Lyra, ang pagbibigay ng kwintas na iyon ay ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Wala na siyang anumang hawak na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ng kanyang pagiging martir. Upang mapag-isa at magnilay, naglakad si Lyra patungo sa dalampasigan na hindi kalayuan sa pundasyon. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha, tinatangay ang kanyang buhok ng may kalayaan. Pinagmamasdan niya ang mga alon na humahampas sa pampang, paulit-ulit, ngunit patuloy na bumabalik sa dagat. Inisip niya ang pamilya Alves, ang lahat ng pangungutya ni Doña Remedios, ang panlilinlang ni Celine at ang pagtatraidor ni Gabriel. Lahat ng iyon ay naging mga alon na sumubok lunurin siya. Ngunit sa halip na malunod, natuto siyang lumangoy at maging mas matatag kaysa sa bato. Hindi na siya nakakaramdam ng galit. Ang naiwan na lamang ay isang malalim na pagkaunawa na minsan kailangan nating mawasak upang mabuo tayong muli bilang isang mas matibay na bersyon ng ating sarili. "Salamat," bulong ni Lyra sa hangin habang nakatingin sa malawak na karagatan. "Salamat sa sakit, dahil doon ako naging matatag. Salamat sa pagdalikod ninyo, dahil doon ko natutunang yakapin ang aking sarili." Isang mabilis na yabag ng maliliit na paa ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang batang babae na nagbigay sa kanya ng bulaklak ng papel ay tumatakbo patungo sa kanya.
Nang makalapit ang bata, agad nitong hinawakan ang kamay ni Lira. Ang mga maliliit na daliri ay mahigpit na kumapit ng may buong tiwala at pagmamahal. Tumingin si Lira sa bata at binigyan ito ng pinakamatamis at pinakatotoong ngiti na nagbula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Magkahawak kamay, naglakad sila sa gilid ng dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng ginintuang liwanag na bumabalot sa kanilang dalawa. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, ay may panibagong bukas na naghihintay. Sa bawat pagluha, may nakalaan ngiti para sa mga pusong hindi sumusuko. Ikaw, hanggang kailan mo pipiliing manatili sa dilim ng pagmamahal na sumisira sa iyong pagkatao? At kailan mo tatapangan ang iyong sarili upang sabihing, ako naman ang mahalaga? Ang panahon ang pinakamagaling na manggagamot. Ngunit ang tao pa rin ang pumipili kung kailan niya gustong tuluyang gumaling. Ilang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Lira ang masikip na mundo ng pamilya Alves. At sa paglipas ng mga araw na yon, ang kanyang mga sugat ay tuluyan ng naging mga peklat ng karangalan. Napatawad na ba niya ang mga taong nandurog sa kanya? Oo. Ngunit ang pagpapatawad na ginawa ni Lira ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At lalong hindi ito pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Pinatawad niya si Gabriel at si Doña Remedios hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil hindi na niya gustong dalhin ang bigat ng pot sa kanyang paglalakbay. Natutunan niya na ang galit ay isang lason na iniinom mo habang umaasa kang ang ibang tao ang mamamatay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Walang pag-aalinlangang oo. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmula sa panunood sa pagbagsak ng kumpanya ni Gabriel o sa paghihirap ni Celine sa likod ng mga rehas. Ang tunay na kapayapaan ni Lira ay umusbong nang matutunan niyang mahalin ang babaeng nakikita niya sa salamin araw-araw. Matatagpuan siya ngayon tuwing umaga sa harden ng Pundasyon ng Pag-asa, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mga batang malayang tumatakbo sa luntiang damuhan. Ang kanyang puso ay buo, payapa, at puno ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng kanyang ama at ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Para sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, ang buhay ni Lira ay isang matapang na paalala at aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng iyong dangal bilang kapalit. Huwag mong sunugin ang iyong sarili para lamang mabigyan ng liwanag ang mga taong pilit na ipinipikit ang kanilang mga mata sa iyong halaga. Ang pagiging isang mabuting asawa, ina, o nobya ay hindi nangangahulugan ng pagiging alipin o martyr. Kung nasa isang sitwasyon ka ngayon kung saan pakiramdam mo ay nauubos ka na, dahil sa pag-ibig na walang ibinabalik, kundi sakit, tandaan mo ito. May lakas kang bumangon. May karapatan kang maging masaya. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pananahimik sa gitna ng pang-aabuso, kundi sa lalim ng kanyang tapang na tumayo at sabihing, tama na, ako naman. Ang ginto, kahit itapon sa pinakamalalim na putikan, ay mananatiling ginto. Kailangan lamang nitong hugasan ng sariling tapang upang muling kumislap. At tulad ni Lira Sarmiento, ikaw rin ay may kakayahang muling magliwanag.